trust in the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden throne. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, when I took upon His grace, the one who saved me by His grace. And He takes me by the hand
What a day, glorious day, I will be. Amen mga kapatid. Salamat po Kuya Monching. What a day. Glorious day that will be. Yan na po. Yan ang ating hinihintay bilang ating mga Adventist. Ayan. Good morning po kay Brother Roy. Yes po. So, kahapon di ko na kayo tinap na nagpakilala sa inyo pero kilala ko po kayo. Kasi alam ko naman busy-busy kayo. Si Sister Nympha, na-meet ko rin kahapon. Good morning po. Yes, nagustuhan ko po. Ininom ko nga ngayon. Nagustuhan ko nga po yung turmeric tea. Salamat po. At sa lahat mga nandyan, bumati ng good morning po sa inyo. Ate Mitch, Nanay Nerissa, good morning po. Ate Reby, Sister Des Flores, Ate Lorna, Kuya Bobby, good morning sa inyo dyan lahat. Ano po? Sister Nympha, siyempre good morning dyan. Nanay Fina, yan. Si Ate Resbeb, Ma'am Femi, Kuya Abner. Ate Sally Sanchez, good morning po sa inyo lahat. Ate Christy, Kuya Edgar, at si Pastor Elan dito na. Buksan natin yung bintana niya. Asan na? Ayan. Okay po, ipagkaloob natin kay Pastor ang pagkakataon. Pastor, kayo na po. Yeah, maraming salamat po Brother Melvin. So sa umaga po na ito ay napakagandang umaga. Yan, happy birthday po kay Sister Mayrin Villaganas. Ayan, salamat sa Panginoon sa blessing na pinagkaloob niya sa inyo. Bagamat nawalan ng mahal sa buhay ay papasalamat pa rin sa kanyang kaarawan. Ano? At din po, happy birthday din kay Brother Clyde Popwe. Ayan, dito sa ating pong elder. Dito po sa Gimba. At gayon din po, salamat po sa inyo pong pagsubaybay mga kapatid. Nakita ko sila Sister Dang de la Cruz, yan, sila Kuya Nor. Hello po sa inyo. At hello po. Ayan, birthday din po happy birthday din po kay Sister Rachel Suarez. Ayan, mamaya kakanta ni Brother Melvin ng happy birthday yung may mga birthday ngayon. So ngayon po ay ating pong pag-aaralan sa kamay ng magpapalayo. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, mapagbiyaya at mapagmahal na siyang nagbigay sa amin ng kaligtasan. Amin pong dalangin o Diyos ang amin pong pag-aaral na ito dito sa 2 Peter 1-10. Tulungan niyo po kami o Diyos na aming madama na kami ay inyong minumolde sa inyo pong mga kamay. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang sabi po dito mga kapatid, sa ating pinaka-key text 64 verse 8 ng Isaiah, ngunit ngayon o Panginoon, ikaw ay aming Ama, kami ang luwad at ikaw ang aming magpapalayo at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ito pong ito pong sinabi ni Isaiah, ito rin po ay kinote ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verses 6-8. Yan po mga kapatid, na tayo ay isang palayo sa kamay ng isang magpapalayo. Yan. Ano ba ang katangian ng isang palayok mga kapatid? So ang katangian ng isang palayok ay ito po ay babasagin, marupok, di ba? Madaling mabasag ang isang palayok. Yan, di ba? Tayo ay galing sa putik. Marami sa atin babasagin. Madaling magalit, madaling maaburido, di ba? O madaling magtampo. Marami sa atin ang tayo ay galing ang palayok galing sa luwad, di ba? Galing sa putik. Ano ba yung putik mga kapatid? Meron bang halaga 'yon? Di ba nga kapag tayo ay maghahalo ng simento, dapat walang lupa, walang putik yung pong buhangin. Kasi marupok pagka may putik. So walang halaga yung putik kung tutuusin. Wala siyang pwedeng taniman, di ba? Maganda yung matataniman siya. Pero all in all mga kapatid, kapag binenta mo siya, parang doon sa halamanan mayroong price pero hindi ganun kamahal. Hindi ganun gamitin. So sa madaling sabi, talagang ano siya,
Parang walang silbi, parang ganun. Pero sa kamay ng magpapalayok, tayo ay minumolde at ginagawang palayok at nagiging mahal tayo. Yan. Nagkakaroon tayo ng halaga. Dahil tayo na yung magiging lalagyan ng mga bulaklak o kahit na ang mga treasure. Sabi nga dun sa Corinthians tayo ay nilalagyan yung palayok ay nilalagyan ng treasure. At yung treasure na yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Dito sa Isaiah 64, ang palayok ay minumolde ng ating pong Panginoong Diyos. Ayan. Tayo yung palayok na minumolde mga kapatid sa bawat araw. Sa mga makalangit na dako, ang sinasabi po, sa kanyang salita ay inihambing ng Diyos ang kanyang sarili sa isang magpapalayok at ang kanyang bayan sa luwad. Yan sangayon sa Isaiah. Gawin niyang hubugin sa inyo sila sa kanyang sariling wangis. Ang aral na dapat nilang matutunan ay ang aral ng pagpapasakop. Ayun. So yung palayok, kaya po siya namumolde dahil yung palayok o yung luwad ay nagpasakop doon sa magpapalayok. Di ba? Kapag hindi nagpasakop, bagay, wala namang choice yun. Material naman na bagay yun. Pero tayo, special tayo mga kapatid. Meron tayong pagpili. So ang dapat nating matutunan sa aral din na ito, katulad ng bayan ng Israel, magpasakop sa Panginoong Diyos. Marami ang mga taong ayaw magpasakop. Marami ang mga tao na gusto nila sila yung leader. Kung gusto mo maging leader, maging servant ka muna. Yan. Kung gusto mo maging leader, ikaw muna. Kung gusto mong mauna, mahuli ka muna. No, nung kami papasakay sa MRT, yan, papuntang Pasay, kasi sasakay nga ng bus. Napakahaba ng pila. Gusto ko nang mauna. Pero lagi ko nasa isip, mauuna rin ako kasi ako'y nasa hulihan. Totoo nga, nung ako'y nasa unahan na at ako na yung kukuha ng ticket, tumingin ako sa likod ko. Napakahaba ng pila. At nasa isip ko, kanina nandyan din ako sa huli. Ngayon nandito naman na ako sa unahan. Ang kailangan mo lang talaga ay maghintay. Ang kailangan lang talaga natin magpasakop. Kung gusto po natin na tayo ay mamold ng ating Panginoong Diyos, kailangan natin magpasakop sa ating Panginoong Diyos. Hindi dapat gawing prominente ang sarili. Ba? Matindi ano? Kung ang marapat na atensyon ay ibibigay sa banal na pagtuturo, kung ang sarili ay isusuko sa banal na kalooban, ang kamay na magpapalayok ay gagawa ng isang magandang sisidlan. Ayan, mga kapatid, no? Kung ang putik ay matigas, hindi yan mamumold, di ba? Hindi mamumold kung matigas yung lupa. At kapag mayroong mga tinik-tinik, hindi siya mamumold. Pero kung ang putik ay napakaganda, swabe lang siyang i-molde, ay magiging magandang sisidlan. So ganun din mga kapatid, kung ang buhay natin ay inilagat natin sa Panginoon, nagpasakop tayo sa Panginoon, magiging magandang sisidlan tayo na gawa mismo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang mga kamay. Ang kausayan ng isang tunay na kaugnayan kay Kristo ay may kaakibat na pagsunod sa mga salitang, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. So number 1 na pagpapasakop sa Panginoon, pasanin ang kanyang pamatok. Gaano ba kabigat ang pamatok ng Panginoon? Ito'y napakagaan lamang. At sabi dito, mag-aral kayo sa akin. Ang magagawang may ganitong karanasan ay may matinding pananabik na malaman ang kabuuan ng pag-ibig na higit pa sa kaalaman. Bakit? Papaano mo malalaman yung pag-ibig ng Panginoong Diyos na higit pa sa kaalaman? By experience. No? Kamusta tayo? Na-experience po ba natin yung pag-ibig ng Diyos? Yung pong pamatok ng Panginoon, yung pasan-pasan ng Panginoon ay magaan. Bakit magaan? Dahil siya ang nagbubuhat. Di ba? Dahil siya yung nagbubuhat. Humahawak lang tayo. Nananampalataya lang tayo sa Panginoon. At sabi dito, mag-aral tayo tungkol sa Panginoon na yung kanyang pag-ibig hindi lamang basta natututunan, hindi lamang basta teorya, kundi nararamdaman, nararanasan. Ang kanyang kakayahan na tamasahin ng pag-ibig ng Diyos ay patuloy na tumataas. Sa pagkatuto araw-araw sa paaralan ni Kristo, mayroon siyang patuloy na lumalagong kapasidad na maunawaan ang kahulugan ng mga dakilang katotohanan na kasing layo ang abot sa kawalang hanggan. Ayan.
Napagtanto niya na siya ay materyales kung saan gumagawa ang Diyos at siya ay dapat na magpaubaya sa kamay ng guro. So dito, katulad po ng mga tao noon, tayo din ay dapat na ma-realize natin na tayo ay isang luwad, isang putik na materyales na minumold ng Panginoong Diyos, na kung wala ang Panginoon, hindi magiging maganda yung karakter natin. Kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging maayos na tao. Hindi tayo magiging maayos na mananampalataya. Hindi tayo magiging katulad ngayon na masigasig sa pananampalataya kung wala ang Panginoong Diyos. Dahil hindi naman kayang imolde ng putik o ng palayok ang kanyang sarili. Di ba? Ang Diyos ang gumagawa nun. At yung palayok, di ba, para magkaroon ng magandang design, binubutasan yan, bawat gilid. Masakit ang mabutasan, di ba? Masakit yung mga pagsubok na dumating sa atin, pero yun pala ay part na pinahintulutan ng Diyos na ikinukonvert ng Panginoon na imbis na tayo ay mapalayo sa Diyos, magtugmaybay pa tayo sa pananampalataya. So yun po yung paraan ng Panginoon. Dumarating sa kanya ang mga pagsubok. Ayan. Dahil malibang madarang ng mga pagsubok, pagkabigo ay hindi niya malalaman ang kanyang kakulangan sa karunungan at karanasan. Yan ang idinagdag dito sa ating devotional. Bukod sa aking nabanggit na pagpapatibay sa pananampalataya, malalaman natin kung ano pa yung kulang natin sa karunungan at sa karanasan. At yung kulang na yun yung magpapatibay sa atin. Di ba kapag meron tayong bagong nalaman, yun pala. Pag nalaman natin yung pagkakamali natin, dun pala ako nagkamali. Kaya sa susunod, ito na yung gagawin ko. Kaya yung mga makaranasan, yan ay expert na. Bakit? Dati na silang nagkamali. Yan. Ano? Dati na silang nabigo. Kung gusto mong tumibay sa pagmamahal, kailangan munang ikaw ay mabigo. Di ba? Tama yun, di ba? Kung ikaw ay gusto mong maging magaling sa ganitong bagay, kailangan mo munang mabigo ng kahit isang beses. Di ba nga yung pagbabike? Pwede na lang kung hindi ka pa nasemplang, no? Ikay nag-aaral magbike. So, para matuto ka magbike, kailangan mo munang masemplang. So, ganun yun, no? Para matuto ka magbike. Yung iba, hindi nakakaranas siguro kasi 3 yung gulong. Pero naranasan na rin tumumba. Kasi nga, para matuto ka, kailangan ka munang ma-fall. Yan, hindi naman tayo perfecto na marunong agad. Kinakailangan malaman muna natin yung mga pagkakamali, yung mga pagsubok sa buhay. Sinala na yan ng Diyos. Pinakamadali na lang yung pagsubok na yan na dumating sa atin. Pinahintulutan niya ng Panginoon para magtumibay tayo sa pananampalataya at malaman natin paano tayo inalalayan ng Panginoong Diyos. Napakaganda niyan. Kung hahanapin niya ang Panginoon na may pagpapakumbaba at pagtitiwala, ang bawat pagsubok ay gagawa para sa kanyang ikabubuti. So kung hinahanap natin ang Panginoon, ano daw po? Pagpapakumbaba at pagtitiwala. Minsan naisip ko, naririnig kaya ako ng Panginoon? Kayo ba ay nagtanong na rin ng ganun? Naririnig ba ako ng Panginoon? Ang inisip ko, siya lang ang Diyos na kilala ko. Kung sasamba ako sa mga nakikita, hindi naman yun yung tunay na Diyos dahil mga rebulto yun, di ba? Kung sasamba ka sa mga nakikita, yung mga ginawa ng tao, yung mga rebulto yun. Dun sa hindi nakikita, na gumawa ng langit at ang lupa, tunay na yun ang Panginoong Diyos. Kaya dagdagan natin ang ating pananampalataya na may pagpapakumbaba sa Panginoon. Pag sinabing pagpapakumbaba, pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maaring minsan ay tila nabigo siya, sabi diyan. Ngunit ang di umano'y kabiguan niyang maabot ang lugar kung saan inaasahan niya na tatayo ay maaring paraan ng Diyos upang dalhin ang kanyang pagsulong. Ayan. Yung pong pagkabigo, paraan ng Diyos para tayo ay sumulong. Para tayo ay matibay sa pagsulong. Yan, paraan ng Panginoon. Pero kino-convert lang yun ng Panginoon para tayo ay tumibay. Pero yung purpose ng kaaway nun, para tayo mapalayo sa Diyos. Pero ang galing ng Panginoon, kino-convert niya para tayo ay magtumibay at kayanin pa natin yung mas malaki at mas mahirap na mga pagsubok. Di ba nga, di ba? Yung mga
Yung mga pagsubok sa buhay natin, pahirap ng pahirap. Kasi nakuha na natin yung magaan eh. Tapos yung susunod, dahil magaling na tayo, pahirap ng pahirap, pa-level ng pa-level yung mga pagsubok sa buhay natin. Yan ay normal dahil nandito tayo sa sanlibutan ng makasalanan. Nandito tayo sa gitna ng gera. Tayo ay sinasalakay ng kaaway pero protektado tayo ng Panginoong Diyos. Dahil yung tumatama lang sa atin ng mga pagsubok, yung kaya lang natin. Napakagaling ng Panginoon. Yung lahat na mababigat ay sinasalo ng ating pong tagapagligtas. Yan. Iniisip niya na siya ay nabigo, ngunit ang kanyang inaakalang pagkabigo ay nangangahulugan ng higit na pagkilala sa kanyang sarili at mas matatag na pagtitiwala sa Diyos. So wag nating isipin na nabigo tayo. Talagang nabigo tayo, no? Pero wag nating isipin na tayo ay kawawa. Nabigo man tayo, nasaktan man tayo, naghirap man tayo, lagi nating isipin ito ay pinahintulot ng Panginoon, pinakamadali na itong pagsubok na ito para ako'y maging matatag at patuloy na magtiwala sa Panginoong Diyos. Sinala na ito ng Panginoon. Yung lagi nating iisipin, sinala na ito ng Panginoon. Ito na yung level ng mga pagsubok ng buhay dahil nalagpasan ko na yung madadali sa tulong ng Panginoong Diyos. Kaya ko rin itong lagpasan sa tulong pa rin ng Panginoong Diyos dahil pinili na ito ng Diyos. Hinimay na ito ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay mawawala pa sa pananampalataya dahil lang sa pagsubok na yan na pinagdaraanan natin sa buhay natin ngayon, abay talong-talo tayo, no? Dahil yung nang ibinigay na sa atin, pinakamahina na. Kung pinakamahinang pagsubok natalo ka pa, ikaw na ang pinakamahina, di ba? Napakahina na ng pananampalataya mo kung ganun. So kinakailangan natin palakasin ang ating pong pananampalataya, maging matatag sa ating Panginoong Diyos. Maaring magkamali siya, ngunit natututo siyang huwag ulitin ang mga pagkakamaling ito. Totoo yun. Nagkakamali tayo. Wala namang taong hindi nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali sa pagsasalita, sa paggawa, sa pagkilos. Pero sa pagkakamali na yun, natututo tayo at hindi na natin ginagawa ulit yung pagkakamali na yun. Alam na natin, di ba? Hindi na tayo basta-basta mapofall sa trap ng kaaway. Kaisa ni Kristo ang tunay na puno. Binibigyan siya ng kakayahang magbunga sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ayan po mga kapatid. Sino daw po yung puno? Ang puno ay ang ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesukristo ay kaisa ng puno. Ang sabi dito, nais ng Panginoon na tayo ay maging maamo at magpakumbaba at nagsisisi. Ano ang gusto ng Panginoon? Maging maamo. Pero tayo ay mabangis, di ba? Dapat tayong mapagkumbaba, pero sa atin ang iba ay mapagmataas. Ang lagi nating ibinibida, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko, ito ako, ito yung nais ko, ito yung pong aking ranggo at nagsisisi. No? Hindi pagkumbaba minsan ang bawat isa sa atin. Mga nagsisisi. Minsan, hindi tayo nagsisisi. Naninisi. Di ba? Marami ang naninisi, hindi nagsisisi. Naninisi. O, katulad niya ni Adad, doon pa lang sa halaman ng Eden. Biruin mo, nilikha silang banal ng Panginoon. Imbis na magsisi, nanisi. Sinisi ang babae, sinisi ang ahas, nanilikha ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ikaw ay naninisi, ang indirect na sinisisi mo, ang Panginoong Diyos na gumawa nung tao na yun na sinisi mo. So, ganun ang lundo nun, katulad doon sa halaman na ng Eden. Ngunit puspos ng katiyakan na nagmumula sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. Hindi tayo binigyan ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, ng pagpipigil sa sarili. So, kailangan nating lumaban, mga kapatid. Paano tayo lalaban? Sumuko sa Panginoon. Magkaroon ng pagpipigil sa sarili. Dahil ang number one na kaaway natin, sarili po natin. Yung pagpipigil ay napakahirap talaga. Basta't hilig mo, hindi mo papigilan yan. Mahirap yan. Kailangan nating idalangin sa Panginoon, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Ang tunay na malakas na lalaki, kayang pigilan ang sarili. Pero kung hindi mo mapigilan ang sarili mo, sinuntok mo yung asawa mo, ay hindi ka tunay na lalaki. Marupok ka. Ganun yan. Kapag hindi mo napigilan ang sarili mo, marupok ka, mahina ka. Pero kung napigilan mo ang sarili mo, congratulations, ikaw ang isa sa pinakamalakas sa sanlibutan. Bakit? Napigilan mo ang sarili mo na mas malakas pa
sa atin, ano? Na malakas, no? Sarili natin malakas eh. Bakit ganoon, ano? Kalaban natin yung sarili nating pagpili. So dapat piliin natin ang Panginoong Diyos. Sabi pa dito, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumatawag ng isang banal na pagtawag, hindi sa ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Sabi dito sa 2 Timothy 1:7-9. So dito, sinasabi dito mga kapatid, ayon sa layunin at biyaya ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay tinawag ng ating pong tagapagligtas upang imold sa kanya pong mga kamay. Kaya ano ang gagawin natin mga kapatid? Magpasakop sa Panginoon. Ang sabi dito, ikaw ang luwad, ikaw ang aming magpapalayo. At kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Lahat tayo gawa ng kamay ng Panginoong Diyos, di ba? No? Bagamat incarnate na tayo ay procreation. Ang tawag sa atin, procreate mga kapatid. Pinanganak tayo. Ang Diyos pa rin ang nagmold sa tao kung paano ang wangis ng tao. Pero dahil sa pagkakasala, nasira nga yung gawa ng Panginoon. Nagkaroon ng iba't ibang mga ugali, mga kapatid. Yan, dahil sa pagsuway sa Panginoong Diyos. Ang pagpili ay hindi kasalanan. Di ba? Hindi kasalanan yung pagpili. Pagka yung pagpili ay ginawa mo, yun na yung nagkakasala ka. Kaya kung nagpili ka, hindi mo pa naman kiniklik eh. Di ba? Hindi mo pa naman ginagawa. Hindi pa kasalanan yun. Pero kung kinlik mo na, nagkasala ka na, kasalanan na yun. Kaya kailangan talagang ating pong titingnan na maayos ang ating pong mga buhay. So dito, sa ating pong pag-aaral, sa mga makalangit na dako, lagi po natin tatandaan na ang Diyos ang siyang nag-uukit sa atin, ang Diyos ang nagbumold sa atin kung tayo ay nagpapasakop sa Kanya, kung tayo ay nagpapasakop sa Panginoon. At sabi sa John chapter 10, ang lahat ng mga nasa kamay ng Panginoon ay hindi mawawala, hindi mawawaglit. Kapag hinayaan natin na tayo ay nasa kamay ng Panginoong Diyos, mga kapatid ko, hindi po tayo maaagaw ng kaaway o ni Satanas o ng mga kampo ng demonyo. Hindi tayo maagaw sa kamay ng Panginoong Diyos. Kaya ang gagawin natin, mananatili tayo sa kamay ng Diyos na minumolde bawat araw, na may pagtitiwala, may pagpapakumbaba at mayroong pananampalataya. So yan po ang makalangit na dako mga kapatid, at purihin natin ang Panginoong Diyos sa mga oras na ito, at samahan niyo po kami sa panalangin ngayong umaga. Isama natin sa panalangin yung mga paparating na pangangaral, at gayon din po ang mga Bible students po natin, no, ngayong 2024, at yung mga bagong binyagan na sila rin po ay ma-disciple ng natin, at sila rin ay maghikayat ng mga bagong kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Monday po. Lahat po ng ating prayer request, i-type niyo po dyan, at habang pinakikinggan natin ang awit papuri sa ating Panginoon at sa pangunguna ni Brother Melvin, tayo po ay mananalangin. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid. lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng
kasawi ang iyong tinataglay. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo ay kanyang babathin, landas mo ay paliliwanagin. Muli bagong umagay darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo. Mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ayan, ano po, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo, mga kapatid. Kaya, salamat sa awit na yan, ano po. Salamat din sa message, Pastor. Napakaganda ng illustration ng palayok, ano po. Talaga namang, si Jesus lang ang kanlungan mo dahil siya yung naggagawa ng palayok. Nagustuhan ko dyan sa lesson na yan, ang kamay ng papalayok ay kaya niya talagang i-mold ang putik. Ano, kagaya natin, gawa din tayo sa putik, nagmula sa putik para rin tayong palayok. Pero ngayon dahil tayo ay may buhay na, naging matigas ang ating ulo. At kaya mahihirapan ang Diyos na tayo ay i-mold muli sa magandang hugis dahil matigas yung ating ulo. Kaya yung putik kapag matigas, hindi nga yan na i-mold, ano. Kailangan mo ng malambot. So, kailangan mo natin palambutin. Maganda rin yung illustration ni Pastor sa LRT, no? Kung gusto mong maging leader, ikaw muna yung maging follower o ikaw muna yung maging servant, ano? Kung gusto mong mauna, mahuli ka muna. Ang ganda, no? So, sa mga nagmamadali dyan, maging leader, mga kapatid, maging mabuti muna tayong servant. Sigurado magiging leader din tayo, ano po. Maganda, LRT, ano, ticket. Ang haba ng pila, yung rito gusto ko sa una. Yung mga ganun mga nagmamadali. Maraming mga tao nagmamadali, ano, gusto sa una agad. Well, darating yung oras mo, in His time. Darating, ano, tama, ano. Ang ganda nga ng illustration na yun. Biro mo, kanina nandiyan ako sa likod ng haba, pero ngayon dito na ako sa unahan. Kita mo po, nakita niyo yung, ano, ang nangyayari yan sa buhay natin, ano. Kung gusto natin na mauna, maging mabuti muna tayong servant. Kasi kung hindi mo kayang gampanan yung maliliit na trabaho bilang servant, lalong hindi mo magagampanan yung malalaking trabaho bilang leader. Yan, napakaganda na po. At ang ating puhunan dyan ay mamold yung ating pagkatao ng kanyang kamay, nag-iisang magpapalayok, ano po, ang ating Panginoong Jesus. Kaya yan, salamat sa message na yan. Napakaganda. At kaya din, siyempre, si Jesus lang tayong kanlungan natin. Alam natin ang palayok ay napakarapok, madaling mabasag, madaling masira. Si Jesus lang ang tayong kanlungan natin, mga kapatid. At muling mabubuo yung palayok na yan. Praise the Lord, mga kapatid. Praise God, umabot tayo ng 40 plus ngayong umaga na ito. Tama, Ate Rebe, no?
tunay na maraming nabe-bless sa devotional na ito, lalo na sa mga lessons nating napupulot, ano. At tunay na itong devotional na ito, mga kapatid, isang testimony na taas, no, kung sasabihin sa inyo, malaki ang naging pagbabago sa buhay ko. Malaki po, no. So kung nabe-bless ako rito, alam ko nabe-bless din kayo, ano po. At siyempre, salamat din sa mga kapatiran na patuloy na sumusuporta, nagsishare, patuloy na walang sawang nakikinig. Ayan. Sa mga walang sawang prayer warriors na kasama natin manalangin, salamat sa inyo lahat. At may sinabi si Sister Nimpa, salamat po sa lahat ng bumili ng turmeric kahapon. Malaking tulong po yon sa gawain ng Panginoon, dahil po ang proceeds po noon ay mapupunta sa pagbili ng strips para makapagpatuloy kami ng pagpo-check up ng sugar at BP sa tao at BP, at para sa maabot. Ayan, ano po, si Sister Nimpa, yung aking kaibigan na si Kevin, nanonood din dito yan lagi, Brother Kevin. Bumili din yan sa inyo kahapon. Kami ay mga may hilig sa mga ganyang, ano po. Kung marami nga lang pera, baka inubos ko yung tinda nyo, ano po. Kaya hindi ko na tinap si Brother Roy. Baka may gusto kong bumili ng mas marami, wala akong pambili. Nahiya ako. Isa lang nabili ko. Pero ganabawan, ay masarap po, ano. Masarap ang... Dati na akong umiinom kasi nito, ano po. Pero siyempre, iba pa rin yung natural na luya. Pag wala kang luya, siyempre dito ako pupunta sa powder, di ba? So ayan, salamat. Batiin natin tatlong may birthday. Ang problema, wala akong picture ng dalawa, ano po. Nagkasabay-sabay kasi sila. Sige, paawitan muna natin sila bago tayo manalangin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, mga kapatid, happy birthday po, ano? Si Ma'am Rachel Suarez, nandito yan sa Gapan. Ayan ay kapatid ni Pastor Jose Sabat. Ayan, kung kilala niyo po siya, alam ko kilala niyo si Pastor Jose Sabat, kapatid siya ni Pastor Jose Sabat. Nandito siya sa Gapan, ano? Birthday niya, at siya ay batang-bata pa dyan, ano? Kita nyo. At yung dalawa, yung isa si Mayrin Magro, birthday niya rin. Si kapatid naman siya ni Ma'am Karin, asawa ni Pastor, ano po. At siya yung mama ng baby na ating pinapanalangin na si Tintin. Birthday niya ngayon, pero kahapon nilibing yung kanyang anak, ano po. At si Elder Clyde Fofue, isang masipag na elder dyan sa Gimba. Ayan, na-meet ko na yan si Elder Fofue dyan sa Gimba nung kami hinatid namin si Pastor dyan, ano, si Pastor Melvin, nung kanilang handover, takeover. So ayan, happy birthday sa inyo lahat. At ay pananalangin ang inyong karawan. At teka, meron ba tayo mga prayer request na aking namimiss sa mga oras na ito? Ang mga tao, preparation for crusade ni Pastor sa February. May crusade kayo dyan, ano po? Sige po, sama natin yung crusade yun na sa February. Tabakaw Company, ayan. Sige po, let's pray po muna, mga kapatid. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa umaga na ito na napakaganda ng paalala sa amin sa umaga na ito na aming narinig na kami bilang isang mga putik na walang kabuluhan sa lupa ito na inyong minold, ginawang tao, ngunit kami naging matigas sa aming mga ulo. Nais po namin na i-mold niyo po ulit kami. Kailangan po muna namin maging malambot, Ama. Talungan po kami ng Holy Spirit na palambutin ang aming mga karakter. Nais namin ma-mold ulit sa isang perfect na palayok na mahusay, kapaki-pakinabang sa inyong gawain. Ama, alam namin na wala kaming magagawa sa sarili lamang namin pamamaraan. Ngunit kayo nariyan. Sa iyo lamang kami aasa, sabi sa awit. Kaya kayo ang aming tagapagligtas, tagapagbigay ng paalala sa bawat umaga, tagapagbigay ng aming mga kailangan, at
tiga-salo ng aming kamalian. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig, sa inyong pagpapatawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga nito, nais namin pasalamatan ng muli ang ipinagkaloob ninyong panibagong taon sa mga may kaarawan sa araw na ito. Nauna si Ma'am Rachel, salamat po sa mga nagdaang mga taon na siya ay inyong inalagaan, sinamahan. Sa kabila ng maraming pagsubok na dumating sa kanyang buhay, siya pa rin ay nariyan, patuloy na inyong sinasamahan. Dalangin namin ang kasiyahan sa kanyang puso sa maghapon na ito at higit sa lahat sa mga susunod pang mga araw, mga linggo, buwan at mga taon na siya ay makakasama pa rin namin at patuloy na pagpapala ibigay po sa kanya mabuting kalusugan, mabuting puso para sa lahat at patuloy na paglilingkod po sa inyo. Kaya din kasama namin sa panalangin ng pasasalamat ni Mayren Magro na siya ay patuloy na niya pong pinagkakalooban ng mga pagsubok na dumarating sa kanyang buhay na ito'y nagpapatatag sa kanya. Malungkot man ang kanyang kaarawan kahapon, ngunit ngayong araw ay panibagong araw na nagmula sa inyo. Sikat ng araw, ihip ng hangin, panibagong buhay, panibagong blessing ang inyong pinagkaloob sa kanya upang makamove on, upang tumanggap na panibagong mga biyaya sa inyo at naging matatag siya sa mga susunod pang pagsubok kung darating sa kanyang buhay. At lalo pang magiging mas matatag sa piling po ninyo, Ama, sa araw-araw na kanyang pamumuhay. Dalangin po namin ang kaligayahan sa kanyang puso sa mga susunod na araw, mga linggo, mga buwan at mga taon. Pagkaloob po sa kanilang mga pangailangan sa mga panahon na ito at patuloy po sila maging liwanag sa kanilang nasasakupan. At sa huli aming sinasama sa panalangin si Elder Clyde Fopue sa kanyang pasasalamat sa kaarawan niya ngayong araw na ito at sa kanyang mahabang panahon ng paglilingkod sa inyo at andyan pa rin kayo at tinutulungan siya. Bagaman maraming pagsubok at dumarating sa buhay, ito ay kanyang binabaliwala pagkat alam niyang nariyan po kayo patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang pamilya. Dalangin namin ang kaligayahan sa kanyang puso sa araw-araw kasama po kayo sa kanyang paglilingkod. Patuloy na kalakasan ay pagkaloob po sa kanya sa araw-araw at patuloy siya maging idolo at maging katularan ng iba pang mga kapatiran dyan sa Gimba at sa kasipagan at katatagan sa buhay. Maraming salamat po sa mga pibibigay ng panibagong buhay at kaarawan sa mga kapatiran ito. Ang tanggap namin ng inyong pagmamahal. Sa papatuloy na din namin isama sa panalangin ng pangangaral na gaganapin dito sa aming lugar sa Area 2, South and West Nueva Ecija, lalo na ang crusade sa February. At ang mga Bible interest ay aming dinadalangin po sa inyo magkaroon sila ng mabuting kaisipan at tumanggap din po naman sa inyo bilang personal tagapagligtas. Sa amin din namin sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon na may mga karamdaman at nasa iba ay nasa recovery, kalakasan namin dalangin sa kanila. Sama namin si Pastor Alex Rigor, Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Jerry Borbon, si Michael Torrelia, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon. Sama na rin ng pamangkin ni Sister Marites Loreto at ang apo ni Ate Bebe na may sakit sa puso. At ang kalakasan, recovery at total healing ang aming panalangin para kay Kuya Arman Reyes, Rinaldo Eusebio, kay Ding Bautista, Pining Eugenio, John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Percy Enriquez, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano. Patuloy pong palakasin ang kanyang pangatawan, total recovery, kagalingan ang aming dalangin po sa kanya. At muli makita niya patuloy na kayo ang dakilang Diyos na manggagamot, di lamang ng physical na karamdaman at higit sa lahat ng spiritual na karamdaman. Namin din kasama sa panalangin si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Montigambua, Marilita, si Dayan, si Pichi, si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina Di Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Amin po pinasama sa panalangin ng kapatiran ito. Ang ilan sa kanila ay nagpapalakas, nagpapagaling. Karamihan ay may mga malubhang karamdaman. Ngunit kaming lahat
ay nagtitiwala po sa inyo. Alam namin na kayo ang dakilang Diyos na amin lamang ilalaga ka aming sarili sa inyo. At kayo ang aming gabay, patnubay at dakilang manggagamot. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Patawaran niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po, magandang umaga sa lahat. Shout out dyan sa family ni Sister Nipa Rivera sa Bukidnon. Hindi ko kayo makakalimutan. Nakasilista kayo rito sa aking list. Si Candes at Tito. And welcome po and good morning. At sa family na Sister Rona, si LG. Hello sa iyo, LG. Good morning. Ganyan din sa Juncia family, Cuevas family, at ang iba pang mga member ng family na nanonood ngayon ni Sister Nipa Rivera. Purihin po ang Panginoon sa umaga nito at palain po tayo lahat. Ganyan din sa lahat na nakikinig dyan sa background. Magandang umaga po sa inyo. Kaway-kaway po kayo para kayo ay mag-greet natin. Ano po? Meron akong nakita rito si Aljun Fernandez Roselio. Ayan po, may napasilip kahapon 23 hours ago. At siya ay meron pa dito si Sister Gemma Velasquez. Good morning po. Kamag-anak siguro to ni Regine Velasquez. Ano po? Mga magagaling kumanta yung mga Velasquez. Ano po? Meron kami dito kapatiran sa Bulak. Si Karel Velasquez. Napakahusay kumanta. Lagi natin pinatutugtugan ng mga kanta niya. Sister Gemma, yung kakanta rin niya. One day, pa-share naman ng mga awit po si Sister Gemma Velasquez. Ano po? Ating pakinggan yung mga husay na tinig para sa Panginoon. Meron pa ba dito bagong pangalan? Silipin ko lang sandali. Sister Julieta de la Cruz, good morning po sa inyo. Sister Heidi Salazar, good morning po sa inyo. Sister Shirley Jacinto, si Brother Rudy, good morning sa inyo. Sister Kisses dyan, si Ate Milin, good morning po sa inyo. At sino pa? Meron pa ba? At sa lahat ng si Sister Juliet Astrero, magandang umaga rin po sa inyo. Ano po? Susan Anulacion, good morning din po sa inyo. At sa lahat na nakikinig sa background, magandang umaga po sa lahat. Salamat sa mga dumadami nating mga viewers sa umaga. Alam ko mga kapatid, tayo ay nanonood hindi dahil kailangan tayo ng Panginoon na manood. Naniniwala ako nanonood tayo rito, sumusubaybay, nananalangin sapagkat tayo ang may kailangan sa Panginoon, mga kapatid. Ano po? At purihin ang Panginoon sa umaga na ito. Bukas patuloy tayong makinig, dalanginan, sapagkat tayo ay dapat na maging mapaalalahanan. Pagkat tayo makakalimutin, dapat din naman tayong magising sa ating pagkakatulog at tayo ay mabibless sa bawat umaga. Ano po? I-share natin patuloy itong mabuting ating pakikinig sa umaga. Yes po, salamat din po Nanay Nerissa. At salamat din kay Pastor. Kung wala si Pastor, tayo ay kung makukulangan sa umaga nito. Napakasipag nating pastor na po. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. I answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday